din sa mga bagay-bagay na may kinalaman dito. May ilang naniniwala na sa bawat sitwasyon ay kailangan na maayos na desisyon. May iba namang kumukontra at naniniwalang hindi ito dapat bigyan ng masyadong pansin. Ngunit paano kung dumating sa puntong umabot sa magkaparehong sitwasyon? Ano nga bang magagawa natin? Famous Lauren, the most lovable college-it girl, sweetheart, and everybody's dream girl, and the girl's biggest insecurity bear. But it's not her intention. And every time she walks around and passes by couples, she makes them look back at her, but didn't know she's also in a relationship. Well, everybody thinks that she's having a perfect life because she be having everything she wants. Oh, that freak. So act like she's maganda. When in fact, she's not us. Yeah, you're right. Freak siya my sister. Akala mo kung sino siya. Bakit mo kasi siya binabati ng mga freaks na yan? Oh, you know, Sasha. Oh, the sugar. I miss. Freaks na yan. She thinks she's better than me. Alam nyo, tara na. Nasisira beauty ko kasi nasisira araw ko. Shane. The sweetest person you'll know. Carefree and just living the life. She has met a lot of people in life, both boys and girls. She's a great catch and funny. That's why everybody wanna be friends with her. She's sort of stubborn. She's very politically aware and actively participates in extracurricular activities. A smart kid, but really doesn't know what she wants in life. Jane! Wendy, good morning. I have some chicas about someone I talked to sa bangko last night. Sino mo naman yung bagong chika mo sa friend-wag natin? Ano na naman? Ito ha, Joy. Natutunan mo ng mensahe mo. Alam mo naman na. Ayan, napagsabihan ka pa tuloy. Sino? Oy, kaya. Bilang ikaw ang number one mo sa dito sa Latin University. Sino mo na babae? Grabe ka naman si Pearl at yung friend. Pero ito na nga. Siya si Lauren Crawford. Wow! Out of spotlight kayo, ha? Kayo tinanong? Kalat pangalan niya. Siya yung maklase ko sa isang advert subject. Eh, di panalo siya. Magdala kayo. Break time na pala, malilate na tayo. Tara. Bell rang. Then every student went out of the room, noises everywhere, while Sheena and Lauren fixing their things. Okay naman, nandito lang kami sa classroom. Ikaw ba? Okay naman, sunduin kita. Sundayin mo ako? Ah, sige, antayin na lang kita dito. Sige. Bye.
normal day, Lauren and Jacob were spending their time. Sinulit nila ang oras para makapag-bonding. Jacob, napakakulit talaga. Okay. I give up. Sabi na. Well, ako lang to. Ang confident ah. Ngayon lang sa love. Next time, pinakapag-TV dyan. Parang nakalong next time ko na ako ata. Pero ilang beses na ako na nanalo sa'yo. Ay, wow. Madami na pala. Well, then I think, deserve ko naman siguro ng award. Award? Parang pamituloy ko lang sa'yo ng nakanood. Parang kahapon na tayo. Okay, di ba? Love naman. One more? Jacob, stop. Jacob, I said stop. Jacob, sabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi pa ako ready doon. Inalaman mo lang ako sa pieces. Inalaman ko lang kung gano'n. Pero, no more than that, hindi ko pa talaga kaya. Sorry. Okay lang po kayo? Unti-unting nagbago ang pagtitungo ni Jacob sa kanyang girlfriend hanggang sa napansinan ni Lauren ang pagbabago sa kanilang relationship. Habang nasa school, napatingin sila Lauren sa mga iba pang estudyante. Hindi niya maiwasang makinig sa mga pinag-uusapan nila tungkol sa sex. Tulala lang si Lauren sa may bintana. Tahimik na nagtatanong kung may mali ba sa nagawa niya. Hanggang sa may lumapit sa kanyang kaibigan, si Claire. Kinamusta siya nito at sumagot naman siya. Dito niya din naisip na tanungin si Claire tungkol sa kanyang iniisip. Afterwards, binigyan siya ng advice ni Claire. Bahagya namang gumaan ang kanyang pakiramdam. Ngunit, mayroon pa din pait sa kanyang sarili. Oh, friend! Parang anong patungkol ka kung ano man dyan. Do you have a problem? Parang ang dyan na iniisip ko eh. Huwag mo muna dito. Can you keep it down? Medyo mabulit yung question na i-ask ko. Alam mo naman na interview mo ko yun, diba? 2 years na ako with Jacob. And he's asked me to do it na nag-i-initiate siya. Pero hindi ko kasi talaga kaya. Hindi ko alam kung ano gagawin ko. Okay lang ba kung I keep myself reserved? Kasi hindi ko talaga ako ready. Ayan ha, si Jacob. Naman ako. Sinasabi ko nga nga ba? Pero ito lang masasabi ko. Wala namang masama mag-reserve sa sarili. Ang masama ay ipilit yung isang tao sa isang bagay na hindi naman makatarungan. Tsaka, kung mahal ka naman talaga niya, aantayin ka niya ng mag-go for it. Ang pagmamahal kasi, hindi parating sex yung way of expression. Though yung iba ganun yung expression, pero huwag naman lalahat. Si Moira nga, nireserve pa yung sarili hanggang sa inusan. Kaya madaming rason para sa di pagpahit ng pag-sex. Kaya huwag kang mag-alala saka anong mag-plan, okay? Walis mo na lang ang ganito. Ano ka ba? Gumana ba loob mo? Oo. Huwag mo kasi paringgan niya sa kabilang table. Ano ka ba? Hindi ko kasi maiwasan hindi sila makinig. Nang magpaalam sa isa't isa ang magkaibigan, napagdesisyonan ni Lauren na kausapin ng maayos ang kanyang boyfriend na si Jacob.
She texted him to meet her at the given location. Ngunit pag-iwas na mensahe lang ang natanggap nito. Nagpumilit si Lauren, ngunit wala na siyang natanggap pa na message ulit. Sa kabila ng hindi pagkasiguro, ay pumunta pa din si Lauren sa location para hintayin si Jacob. Jacob was already questioning everything about their relationship. Sa ilang araw na pag-iwas niya din kay Lauren, ay ang mga araw na napili niya ding magtaksil. After the scene on Lauren's apartment, ay dumaretso siya sa isang bar at doon naglabas ng sama ng loob. He then met a girl. Lahat ng saloobin niya dito ay dito niya nilabas. And this caused him friction. Nico! Nasaan ka na ba? Busy ako. Nagpatuloy lamang ito habang si Lauren ay walang kaalam-alam. He received a text from Lauren, but he decided to lie, saying that he's too busy when in fact, he's having his time cheating. Nagpatuloy si Jacob at ang kanyang babae sa ginagawa nila. Anong sagot na? Pare, ito ka lang. Ano na rin ako. Tatawag din ako ng mga trabaho sa akin. Ingat. Ito. So, pre, ano ba problema? Baka di mo pinapansin yung misis mo ah. Let's not talk about it. Alam mo, pag kami ng Tiapa nagkakaproblema, dinadaan lang namin sa simpleng na pinga. Tapos mamaya, kikilitin na lang. Yun, okay na. Okay tayo. Tama lang din lang. From Odin. Aba pre, di lang naman simpleng ng pingan yun. Isa, nauwi din sa kama kilitian. Pero sa akin kasi zero eh. I don't disagree naman ha, or agree with the both of you ha. About sa di mo pagtisan, or dun sa GF mo, di banda. Ang akin lang naman kasi, kami ng GF ko, just do sex, because that's how we express our love. Get your point in that. Ako rin naman eh. I wanna make love through that way. Kaso nga, Kaso pa, hindi pa nga siya ready pre. Pero kung tinatawag ka na ng laman, marami namang solusyon dyan. Hindi ko na sasabihin yung mga yun, pero ang alam ko, okay si Lauren. Nakakapag, pag pinakawalan mo pa yun, nice friend. Nakakabalong isip pag ganito. Hours passed by, naghihintay pa din si Lauren kay Jacob. Her texts were left unseen. Nang mapagtantoan niyang hindi pupunta si Jacob, ay umalis na din siya. After a few walks, hindi niya inaasahang makita ang dalawang pamilyar na mukha. It was Jacob and Trisha, hugging each other. But what Lauren didn't expect was Jacob, his boyfriend, kissed Trisha. Napataklog na lang ng bibig si Lauren, trying to restrain herself from crying. Nagtago siya sa likod ng isang truck at doon nilabas lahat ng sakit. She then watched the view again. Hindi na muling nagpigil na umiyak si Lauren sa kanyang nakikita. Lauren was devastated after the scene. Pumasok siya sa campus na ibang-iba sa nakagawian niya. Her eyes were puffy. Hindi na nag-abalang ayusin pa niya ang kanyang sarili dahil sa mga nangyari.
inaasahan, ay nagpakita sa kanya si Jacob para kausapin siya nito. She was about to smile and hug him when Jacob suddenly released the painful words. Jacob broke up with her, then just left as if their relationship was nothing to him. Lauren, I've been texting you. Ikaw pa naman ang araw, pero iisang message pa lang. Sinero na yan. Pwede ba tayo mag-usap? Kami lang. Don't worry. Okay lang. Ingat. Lauren, tagal ko itong naisip ko kung tao ko itong gagawin ko. I'm breaking up with you. Lauren, sawa na ako. Pagod na pagod na ako. Pero, minsan lang ako humiling. Minsan lang, Lauren. Pero, hindi mo ka napagbigyan. I'm sorry. Pero tama na to. Ayoko na. Let's go. Let's go na. Ilang araw nang hindi lumalabas sa kwarto si Lauren. Hindi na din kumakain at pumapasok pa si Lauren pagkatapos ng mga nangyari. Nak, okay ka lang ba? Ilang araw ka na hindi umaalis sa kwarto mo. Ah, hindi mo na din ginagalaw ang pagkain mo. Ah, okay lang po. Don't worry. Don't worry ka dyan. Tingnan mo naman anak, hindi mo na ginagalaw ang pagkain mo. Mamayat ka na. Nag-aaral ka mama mo. Tatuwag ka na tito mo para magpa-check up ka. Ma, please don't. Sabi ka naman po, okay na po. Wala na po talaga ako gana. Anak? Oo. Nandito naman ako, mo. You wouldn't be like this. Ganda mo naman, di ba? Told you. You're a baby girl, di ba? And your dad. Before, I saved myself. Dito yung katawan ko, kung nakita niyo naman. The only person I gave myself to was your dad. Natakot ka namin. We planned na after we get married, nabuo kami ng isang pamilya. You know what God gave me? Anak, ikaw. When your dad left,
nangyari, ay napagdesisyonan ng kanyang ina na ipa-therapy siya upang matulungan sa kanyang problema. Simula ng counseling kay Lauren, may halong kabang nadarama si Lauren dahil ngayon pa lamang siya nakaranas nito. After weeks of suffering and crying from the pain, here she is, trying to help herself to cope with what happened to her. Hi! I'm Shane. Nakabili naman din ba kayo ng podcast? Ayos. Pwede naman ba? Sige, sure po. Thank you. Shane, the social butterfly. She is the sweetest girl you'll know. Carefree and just living the life. She had met a lot of people in life, both boys and girls. She's a great catch and funny. That's why everybody want to be friends with her. She's sort of stubborn. She's very politically aware and actively participates in extracurricular activities. A smart kid, but really doesn't know what she wants in life. She doesn't know how to balance her life well. Coming from a broken family and traumatic experiences, it's been her therapy going out with friends and dating somebody. She's active on dating apps. Unluckily, every time she meets somebody, they don't last. As someone active on dating apps, she often meets people who are dominant and want to have sex with her. But then, she sees nothing wrong about it. She then found someone from dating apps after a long run of twinkling relationships with different people. They both have a drive to be intimate about making love with each other and seeing it as a way of expressing love. Okay lang ako. Huwag ka mag-alala. Ikaw, how's your day? It's been what? 3 days na nagsimula mo na sa visit mo dito. Ayos, Ed? Oo nga eh. Sorry ha. Sobrang dami kasi naging activities namin sa school. Tapos gusto pa akong gawin project leader. Eh, lumaki na nga ako kasi hindi ko na kaya. Bakit? Marami talaga? Oo, sobrang dami. Hindi ko na mapagsisigan sa schedule. Parang nililipay natin. Ikaw, Haji, sinasabi ko sa'yo, ayusin mo pa rin yung ACADS mo. Hindi ko talaga makakayakap sa Parang yan. So, pag ba inayos ko yung studies ko, ibig sabihin makakayakap ako sa ganito, araw-araw. kapag lang naman. So, yes, kapag araw-araw perfect, araw-araw din ako nakakayakap. Oh, easy ka lang. So, gagawin ko na lang lahat para mag-perfect ko pa lahat ng quizzes at activities na yun para araw-araw makayakap sa'yo. Ewan ko sa'yo, Gina, jump ka lang. Uy, sama ko sa'yo. After ng time ni Gia, she was in her room, overthinking about some things. Na paano kung sinabi niya ang past niya kay Gia? Magbabago kaya ang tingin nito sa kanya? Mamahalin pa din ba siya ni Gia despite her past? Bago ba? Kapag sinabi ko sa kanya yung totoo,
before makilala si Lauren. Habang naglalakad si Shane, ay bigla na lang siyang nakarinig ng away. Yen! Yen, ano ba? Sige, mag-explain ka. Yan kasi... Ano, ito mga magsalita. After all this time, Eve, 11 years tayo, tapos may ganun kang past. Sige, ito lang malalaman. Kung di ba may punch? Yan, wait lang kasi! Ano ba? Napahinggan mo kasi ako! Saglit lang kasi. Di ko naman sinasadyang itago eh, sadyang... Hindi pa ako handa, pero sasabihin ko, promise, pero... Kailangan ko lang ng oras, pero sasabihin ko. Oras! Putang... Oras! Ito ang inabot mo, gago ka ba? Yan. Huwag ka naman sa ako. Nakain na tayo. Shit. Yen! Days passed by, mas lalo pang lumala ang pag-overthink ni Shane, which led her to isolate herself. Gia, okay nga lang ako. Gia, okay. Gising na sila. May gagawin ako sa kailangan mo ako. Yes. Of course, Gia, being the nice, understanding, and sweet partner, tinutulungan niya pa rin si Shane kahit hindi niya alam ang nangyayari dito. She respected Shane's decision and gave her a bit space about it. Pero kahit na ganoon ay hindi pa din siya umaalis sa tabi nito at lagi lang nakahanda kung kailangan man siya ng tulong. Nakita ko yung mga sa threads. I got your favorite. There's a nice name. No, why wouldn't I? Kasi, ano ko mga balet, every day is ano man ang ginagalaw mo, okay lang. Hindi na kayang sabihin sa ngayon, okay lang. Basta, gusto ko lang malaman mo na hindi mo ka palagi. Kung kailan ka ready, okay lang. Sabihin mo kasi hindi ko hayaan na, ilang, ano yung lang yung mag-isa. Okay? Hindi ko makakapag. Please, love. Love, gusto ko magpa-therapy. Pero don't get me wrong, ang girl ko baliw. Ano lang, sa tingin ko lang, hindi mo makakatulong sa akin. Oo naman, syempre. We go through that, okay? Ikot na tayo dyan. After meeting Lauren, pagkatapos makilala ni Shane si Lauren, ay nagpatuloy lang siya sa paghihintay sa labas. Hello? Here, inom mo na. To, iinumin ko. Hindi po. Katabi mo ate, o. Inom ko nga muna. Aray, ito
magkasama ang tatlo, unti-unti nagkakakilanlan sina Lauren, Shane, at Sheena. Nilalakad ng hahakbang na nga lang. Salo-salo pa. Ayan, deserve. Ano nga ba? Okay lang yan, ikaw ang susunod. Ay, hindi ako bata. Ewan ko lang dyan sa isa dyan. Oh. Dahil pang isang toddler. Excuse me! Ako, toddler? Bakit? Ikaw ba tinutukoy ko? Yung matulungan tinutukoy ko, te. Pigilan mo ako. Kahit mahal ko itong bag na to, baka may hampas ko sa'yo. Oh my gosh, look at that! Grabe, nakapala mo naman ako, pero ako talaga ang kapala mo kanila, talaga, no? Mga bang... siya! Parang sinabi ako. Lauren looked at Jacob and Trisha, only to look away again. Biglang bumalik lahat ng sakit at alaala kay Lauren. Napapuntong hininga na lang si Lauren. She then looked and watched at them coldly. Both were sweet talking, unti-unti niyang naramdaman sa sarili ang magalit. Ngunit kahit papano ay napigilan niya ang sarili na sumabog sa galit. Sinuway niya si Sheena at ipinagsawalang bahala na lamang ang nakita. Alam ko na. Nananang mag-kotse mamaya. Ang init eh. Ay, nasakay. Ay, hindi eh. Hili pa rin natin. Kaya nga ano, ha? Sasakay tayo, di ba? Tapos hili pa rin. Ganon gagawin natin, te. Malamang, di ba? Kotse nga, di ba? Siyempre, sasakyan. O, nagsuntukan na lang. O, sige. Ang tatanong na maayos eh. Talaga? After school, Sheena was worried about Lauren's condition. Kanina pa niyang pansin ang pagkatahimik ng kanyang kaibigan. Kaya naman napagdesisyonan niyang iyain ito sa kanilang bahay upang magkaroon ng bonding. Luckily, pumayag si Lauren at nagpa siyang maglibang na din. Please, Lauren, tara naman sa bahay. Balik tayo. Ganon, babe. Yes! Tara, 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 tara. Excited! Habang naglalakad, ay napansin ng dalawa ang pag-aaway ng dalawang tao. Turns out that it was Sheena's elder sister Sandy and the partner Greg. Ay, naku Greg, nag-iinom ka na naman. Hindi. May kinakain ng bigas, wala na tayo dyan, saka maulang na rin. Wala na naman tayong mga ulam ngayong gabi. Eh kung hindi mo ba naman inuuna yung pagsusugal at pag-inom mo, eh di sana may pangkain tayo ngayon. Greg! Ano ba? May mga anak ka, oh? Ano? Ganito na lang tayo habang buhay? Nasaan na yung pinangako mo? Ayos ka. Ang pinarating mo? Ano problema mo, ha? Ingi-ingi mo? Itang pagod yung tawad. Ang bigat ka! Greg, ano ba? Tumina ka na, ha? Pati anak mo, ginaganto mo lang. Tayo bakit ba? Ano nung ba ito na trabaho mo? Trabaho mo? Kung gusto mo magtrabaho, yung puta kayo na magtrabaho ka! Tama ito? Ha! Sige, ituloy mo! Ituloy mo! Tutuloy yung gusto mo! Hindi na kayo nakahiya! Kuya! Ate! Sarap mo talaga ng mga anak nyo? Baka gusto nyo ayusin to! Ha? Ang lalaki nyo na! May mga anak na kayo! Hindi nyo pa ninatubag nyo? May naman kayo! Ito buhay ito.
Lauren, hindi na iwasan na magkwento ni Sheena tungkol sa kanyang ate. Ha? 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 Teka, kailan ka ba natutunan yan? Pinag-control lang itong pagawain. Sorry. Fairness. Pero, hindi ko ba? Pero, alam mo naman na okay lang. Oo naman. Okay ka lang ba? Umagalawin ko sa utak mo. Ano ka ba? Okay lang ako. Ako pa ba? Alam mo, hindi naman ako Kasi, hindi lang nagsasawa sa atin ng maaga. Sana, ayos na kayo. Wala kasi sa pagkaplano. Kasi, gusto silang nag-anak. Tapos, nasalag na kayo. Hindi rin sila nakapagtapos. Ay, diba? Araw-araw na lang sila nag-aaway. Hindi ko na rin talaga alam kung bakit ganito sila. Nadamay ko rin pati mga anak nila. Dapat kasi sana sa umpisa pa lang, inayos nila. Sana hindi ganito. Okay ka lang ba? okay lang. Alam mo, yung ate at niya mo, magiging okay din naman ngayon. Siguro ngayon, oo, ganyan sila. Pero huwag ka mag-alala. Susunod din ko yan. Afterwards, both bid their goodbyes. Hi sis! Thank you for today Tsaka akin na itong mga dinate natin. Sige. Pero ikaw naman ako dapat talaga din ko sa'yo eh. Thank you ha. Saka hoy, yung binigay ko na na cupcakes, hindi lang sa'yo yan. Bigyan mo yung mga bata. Ano naman? But yeah, so, sige, punta na ako. Since maaga pa kasi
Oh my God! That promise was no need to look for anyone. But if you were looking for someone else, find someone more with your heart. Anak, Aisha, enjoy that. I'm gonna take more cookies. I love you, anak! As her mother excused herself, Lauren felt warm and happy.
After a long day, inimbitahan ni Gia si Shane sa kanilang bahay. At first, nahihiya pa si Shane. Ngunit pagkatapos ng ilang paglalambing niya sa kasintahan, ay napaoo na din ito. And today, they took their time spending with Gia's family. Habang nakaupo si Shane sa sofa, napatingin siya sa family picture ni Gia. She smiled at it somehow bitterly, wishing na sana ay ganun din siya. Ika, pwede ba akong kausap mo sa akin? Gusto ko lang magkwento about teacher. Si Gia kasi nung bata, napakabarako. Hindi ko naman yung expect na magkakaganito. Ito nung sinasabi ng masama siya. Hanggang ko kayo pareho. And syempre, bilang isang magulang, gusto ko lang makita sa inyo. Huwag po kayo mag-alala. Hindi ko lang po sa Sana makayaran niyo sila ni kasi araw-araw hindi naman kasi masaya. So, kung gusto mo maging strong relationship yun, kailangan mo magsiwala sa kwento ko. Kailangan mo trust. Para mabuo yung isang pamilya mo siya. Thank you po, Tito. After confessing, Shane started to tell Gia na okay lang kung ano man ang magiging reaction niya, na hindi niya sinasadyang itago ang lahat, na tunay yung pagmamahal niya sa babae. But Gia just gave her a serious and silent response. Shane.
si Trisha sa kanyang ginawa, dahilan upang mapatakbo na lamang ito. Tumingin ang apat sa isa't isa at naghintian. Habang may ginagawa si Lauren, ay may bigla na lamang sumulpot sa kanyang harapan. It was his ex, Jacob. Lauren, I'm sorry. I want you back. Please come back to me. Aaminin ko, nagkamali ako. Yung kay Trisha, wala lang yun. I'll do better, I promise. Lauren, come back, please. Sorry? Tapos ano? Burado na lahat ng kasalanan mo sa akin? Tapos pwede mo na akong gabuhin ulit? Jacob, ano ba yung sorry sa'yo? Yung sorry ba sa'yo, lisensya para paulit-ulit mo akong nakuhin? Oh, please. Mahal ka kita. Jacob, masaya na ako. Please, ayoko na. So please stop this. Sorry naman. Sorry na nga, di ba? Sorry na yung tao. But it doesn't mean that I'm obliged to accept your apology. And it doesn't mean na may pagbalikan ako sa'yo. Kasi Jacob, hindi mo ba naalala? Tinuro mo ako. Alam mo, sa totoo lang, okay naman sana yung relasyon natin eh. Hindi ka lang talaga ng kontento. Alam mo, sobrang yung naranasan ko na trauma dahil sa ginawa ko. When I question ko yung word ko, when I question ko lahat, mapapawi ba niya sorry mo yung trauma na naranasan ko? Hindi! Kung saan na kontento ka. Diba? Sorry. Naapit ko nagkamali ako. Ayoko na, Jacob! Eh, di ba? Bitawan mo siya? Kaya kayo na ayawan eh. Pag sinabing ayaw, wag mo nang pilitin. Where do your boundaries naman, Jacob? And stop crossing them. Lalo na sa mga serious and sensitive things like this. Break na nga daw kayo, di ba? Wala na nga daw kayo, di ba? Ano bang pinuputok ng butsi mo? Alis na! Alis! Oo na, alis na. Big na nga, David experience. Lawrence fixing her bag when she suddenly heard a girl crying in the corner. Alam mo, sabi nila, mas okay daw mag-share ng problems sa strangers. Pwede ka I have this boyfriend, 5 years na. Sobrang busy ko sa awads na itong nakaraan. That's mo naman, kasi girlfriend love lang kasi siya. Itong nakaraan, humingi siya ng time. Gusto niya akong makasama. Kaso, ano magagawa ko? Kailangan ko i-prioritize yung awads ko. Ako nga, parang hindi ko at-least na walang hinahawakan. It's just one time na tumanggi ako. Kanina bumisita ako sa dorm niya. I found a girl. Ang
Shane was busy buying flowers nang bigla siyang may napansing tao na nanginginig at hindi mapakali. Problema ba? Wala naman. Medyo kinakabahan lang. Bakit? Exam? No, may incident lang na dito sa office. Wala ba? Hindi naman. Pero, nakaka-worry lang na baka hindi nila matanggap kapag nagalis pa nila yun. Kaya, at siguro, Bakit sa akin lang? Siguro kumalma ka muna, tapos isipin mo, baka naman yung sarili mo kung ayaw mo naman sabihin sa kanila lahat. Wala naman siguro ang memory, di ba? Tapos, no, ayaw mo siya sabihin. Dapat kapag sinabi mo, totoo lang, as in lahat na. Kasi mas okay na magaling sa'yo. Kasi sa ikaw na. thank you. Medyo ano yung pakiramdam. Masaya ako na natulungan kita. Ayaw din. Ay na. After the talk, nagpasalamat ang tao sa kanya at umalis na rin. Hindi na iwasan ni Shane ng ngumiti. She then continued buying flowers. I'm so proud sa inyong dalawa. Your lives were peaceful and well. Alam mo, Dok, siguro makakating sa doctor sa iyong kailangan sa health mo. Ang dami namin natutunan sa iyo. Siguro kung hindi kami lumapit sa iyo, ako ano lang nangyari sa akin. I agree. Saka alam mo, gusto ko namin mas main. Ang dami niyo pong advice about sa namin. Kaya dito ako tayo. Bigyan niyo po ng perspective ko sa marital life. You open our eyes about it po. You told you so much so. And one last thing po, thank you kasi nare-regain ko na rin yung self-worth ko. Natin ni Shane. Sobrang laking bagay yun sa amin kasi yung lives namin parang nagbaback to normal na. Thank you. May mga bata ba yun? Pinapayak niyo ba ako? I think yes na yan. Sample. Well, if I really know yourself a bit more, then I successfully made it. And I'm more than happy to be part of it. After the goodbyes, ay di nila inaasahang makikita muli sila ni Trisha. Trisha was now different from the last time. Both were shocked to see Trisha's condition. Good to know na. Sorry for things that I did. You should both well. Mag-iingat ka na. Ingat ka. Mabuting natin. Nagkaroon ng celebration sa bahay ni Gia. Kakagraduate lang nila. Gia invited his boyfriend and friends. Kasama na din ang mga pamilya nila para mag-celebrate.
Angela as Sheena, Andrea as Jacob, Francesca Jasmine as Trisha, Eliza as Lauren's mom, Martel as Jacob's friend and Gia's father, Erica as Gia's mother, Janine as Trisha's friend, Shirlene as Sandy, Eugene as Kin and Greg, Michelle as the therapist, Rain as Claire and Flower, Jen as the bad girl, daughter, and flower girl. And for the script writers, we have Harold, CJ, and Jeneline. Next is the technical team. We have Sabina, Francine, Floyd, Joanne, Diane, and CJ. For the props team, we have Clarence, Nicole, Boo, Cedric, Joanne, Diane, KJ, and yours truly. And the narrator, of course, yours truly, Daniel. And all directed by this wonderful people, Catherine Ranger-Rafael, Saskia Coronel, and Genevieve Monsalud. We are Art 2209, and this is Alpas. Thank you.